Ito ay isang kwento tungkol sa isang pagmamahalan hango sa totoong buhay. Sa unang pagkakataon matapos ang halos 6 na taon, muling humakbang si Alessandra Villarreal sa lumang bahay ng kanilang pamilya sa San Clemente. Mabigat ang hangin sa tanghali, mainit, maalinsangan, at puno ng alikabok ang paligid, ngunit sa kanyang paningin, wala pa ring tatalo sa ganda ng lugar na ito. Matayog pa rin ang harapan ng bahay. Kahit may mga lamat na ang pintura at may lumot na ang ilang bahagi ng pader, nanatiling maringal ang arkitekturang minanapa mula sa mga ninuno nilang Kastila. Sa ilalim ng malaking puno ng akasya, naroon pa rin ang lumang duyang minsay saksi sa kanyang masayang kabataan bago siya dinala ng buhay sa Maynila. Hindi niya alam kung anong parte ng sarili niya ang nag-udyok na umuwi. Siguro'y pagod na siya sa paulit-ulit na tanong ng kanyang ina, "Kailan ka mag-aasawa, Andy?" O baka gusto lang niyang tumakas sandali mula sa nakakasakal na buhay ng isang corporate designer sa lungsod. "Ma'am Alessandra?" Napalingon siya sa likuran. Naroon ang isang lalaking nasa late 20s, nakasuot ng puting t-shirt at kupas na maong. Pawisan, may bahid ng lupa ang kanyang palad, at may hawak na timba. Pero ang mga mata, malinaw, kayumanggi, at tila tumitigil ang oras sa bawat titig. "Miguel?" Tanong ni Andy, bahagyang nagulat. "Ikaw na ba ang..." "Oh, ako pa rin ang nag-aalaga." "Ng bahay, ma'am? Inutusan po akong i-check ang mga silid bago dumating kayo?" Hindi na ma'am ang tawag niya noon. Andy lang, at hindi rin ganoon kalamig ang boses niya. Noon, may halong kilig at kaba ang bawat pagbigkas ng pangalan niya. "Matagal na rin, ano?" Bulong ni Andy habang tinatanaw ang loob ng bahay. "Oo, 6 na taon. Tahimik, walang gustong unang magsalita. Parang parehong takot na buksan ang pintuang matagal nang nakasara. Ngunit kahit ganoon, pareho silang naroroon. At sa gitna ng katahimikan, hindi maikakailang may damdaming hindi nabura ng panahon. "Malaki na ang ipinagbago mo," animig sa wakas, halos pabulong. "Ikaw rin," tugon ni Andy sabay ngiti, isang ngiting puno ng alaala. Ngunit bago pa man sila makapagsimula muli ng kahit anong kwento, dumating ang tawag mula sa kanyang ina. "Huwag kang makikipaghalubilo dyan sa mga tauhan, Andy. Huwag mong kakalimutang Villarreal ka." Napatingin si Andy sa cellphone, tapos kay Miguel. At doon niya muling naalala ang dahilan kung bakit kailangang pilit itikom ang damdaming muntik ng mabuo noon pa man. Hindi mapakali si Andy habang nililibot ang loob ng ancestral house. Bawat hakbang niya sa lumang sahig na kahoy ay tila bagisingin ang mga alaala, mga tawanan nila ng kanyang lola sa kusina, ang amoy ng bagong lutong tsampurado tuwing tag-ulan, at ang palihim na mga sulyap na ibinabato sa kanya ng binatang minsan ay naging kaibigan, at halos maging higit pa roon. Napahinto siya sa may gilid ng hagdanan. Nariyan pa rin ang upuang kahoy na naging paborito nilang tambayan noon ni Miguel. Doon sila madalas mag-usap noong siya'y nasa kolehiyo pa, tungkol sa musika, sa mga pangarap, at sa mga bagay na hindi niya kayang ikwento sa kanyang ina. Napaupo siya, ipinikit ang mga mata. Bakit nga ba hindi natuloy? Bago pa man niya masagot ang tanong na iyon, narinig niyang bumukas ang pinto sa may likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. "Naayos ko na po ang silid niyo sa itaas. Baka gusto niyong magpahinga muna?" Tahimik siyang tumango, ngunit hindi pa rin siya kumikilos. "Migs," bulong niya. "Naalala mo pa ba yung gabi ng brownout, noong nagkulong tayo sa bodega at halos mabaliw sa init?" Natawa si Miguel, unang beses simula nang dumating siya. "Naalala ko, tinakot mo pa ako ng kwento ng multo, pero sa huli, ikaw tong muntik himatayin sa takot." Napangiti si Andy. "Doon ko rin unang napansin na may kakaiba sa'yo." Tumigil si Miguel. Mula sa likod niya marahang lumapit. "Alam ko, Andy, at aaminin ko, matagal ko na ring gustong sabihin na..." Bago niya matapos ang sasabihin, tumunog ang cellphone ni Andy. Tumindig ang tensyon sa pagitan nila, bigla itong naputol. "Mom calling." Tiningnan lang niya ang screen, hindi sinagot. Kinabukasan, maagang nagising si Andy.
Hindi dahil sa tawag ng alarma, kundi sa kabanghatid ng pagdating ng kanyang ina. Bago pa sumikat ang araw, narinig na niya ang ingay ng mga gulong ng sasakyang may dark tint na huminto sa harap ng ancestral house. Mula sa bintana ng kanyang silid, nakita niyang bumaba si Doña Regina Villarreal. Prim and proper, bihis sa kulay perlas na bestida, may kasamang 2 katulong at isang lalaking may hawak ng portfolio. Ma'am Regina, magandang umaga po. Magalang nabati ni Miguel habang binubuksan ang gate. Isang malamig na tango lang ang isinukli ng ginang. Wala ka pa ring ibang trabaho, Miguel? Tanong nito. May halong pangungutya. Sayang. Matagal ka na sa amin pero hanggang dito ka pa rin. Hindi sumagot si Miguel. Ngumiti lang siya, tipid. Saka muling bumalik sa likod ng bahay. Batid niyang, hindi siya kailanman magiging sapat sa paningin ng ina ni Andy. Migs, tanong niya, mahina. Bakit hindi mo ako sinundan noon, nang umalis ako papuntang Maynila? Saglit na katahimikan. Tiningnan siya ni Miguel, at sa kanyang mga mata, may lungkot at pagsisising hindi kayang itago dahil ayaw ng pamilya mo sa akin. At naniwala akong totoo yon. At ngayon? Ngayon? Marahang ngumiti si Miguel mapait. Ngayon, hindi na ako sigurado kung dapat pa akong maniwala sa ganun. Bago pa sila muling magsalita, dumating ang isa pang mensahe sa telepono ni Andy, mula sa kanyang inang si Doña Regina. I heard you talk to the caretaker. Do not forget who you are, Alessandra. I will be there tomorrow. We have things to discuss, especially about your future. Dahil sa mensaheng iyon, napuno ng bigat ang katahimikang dati puno ng alaala. At sa loob ng lumang bahay, 2 pusong matagal ng tahimik ang unti-unting muling ginigising, ngunit sa likod ng bawat pintuan, may mga paalalang mahigpit pa ring nakabukas, ang mga bawal. Sa loob ng sala, nagkaharap ang mag-ina. Nasa gitna sila ng malaking silid na puno ng antigong kasangkapan at lumang larawan ng kanilang mga ninuno. Tahimik si Andy, pinipigilan ng inis habang si Doña Regina ay tahimik ring nagsusuri sa paligid, tila sinusukat kung gaano kababa ang antas ng lugar na tinitirhan ngayon ng kanyang anak. Ano na naman po, Toma? Tanong ni Andy. Akala ko po bibisita lang ako dito ng ilang araw. Alessandra, panimula ng ina, you're 26. At kung ayaw mong mawala ang suporta ng pamilya mo, kailangan mong sundin ang mga plano para sa'yo. Ano na naman pong plano? Arangkada na ang kasunduan natin sa mga Villarica. Magpapakasal ka kay Caleb, isang architect, edukado, at may negosyo. Someone who is worth your name. Napailing si Andy. Hindi ako kontrata, ma, at hindi ako ibebenta sa sino mang may magandang apelyido. Lumamig ang mukha ni Doña Regina. Huwag mong sabihin sa akin na yung lalaki sa labas ang dahilan kung bakit bigla ka nalang umuwi? Tahimik si Andy. Hindi niya masagot. Hindi rin niya maikakaila. Anak ng hardinero, tagapunas ng putik sa sapatos mo noon. Ganyan kababa ang tingin mo sa sarili mo ngayon? Bakit, ma? Dahil lang ba hindi siya mayaman, hindi na siya pwedeng mahalin? Mahal? Napatawa ng mapait ang ginang? Mahal ang pangalan natin, Alessandra. At hindi mo ito pwedeng sirain dahil sa isang damdaming lilipas din? Napapikit si Andy. Sa puntong iyon, unti-unti siyang nilamon ng galit, lungkot, at panghihinayang. Kung ganyan po ang pagmamahal niyo, na panay dikta, panay utos, panay pagkontrol, ayoko na. Hindi ko kailangan ng yaman kung kapalit ay kalayaang magmahal. Hindi sumagot ang ina. Tumayo ito, kinuha ang kanyang bag, at dumiretso sa pintuan. Ngunit bago lumabas, huminto siya at nagsalita ng walang lingon. Isang tawag lang, Andy. Kapag napagod ka na sa pantasya mo, nandito pa rin ang realidad at ang pamilya mo. Naiwan si Andy sa gitna ng sala. Mag-isa, humihinga ng malalim. Nilalabanan ang panginginig ng kanyang dibdib. Ilang sandali pa, lumabas si Miguel mula sa likuran. Hindi siya nagsalita, pero batid niya ang lahat ng narinig. Alam kong mahirap. Andy, bulong niya. Pero kung ako ang pipiliin mo,
Hindi kita iiwan. Kahit mawalan ka ng lahat, hindi mo ako mawawala. Tumingin si Andy sa kanya, at sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hindi natakot ang nakita sa mga mata niya. Hindi na siya bata. Hindi na siya alipin ng pangalan. At hindi na siya basta sumusuko. Gabing-gabi na pero gising pa rin si Andy. Nakaupo siya sa may balkonahe. Hawak ang isang tasa ng kape na matagal nang lumamig. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng kuliglig at banayad na hampas ng hangin sa mga dahon. Ilang ulit na niyang sinubukang bumalik sa loob, pero ang bigat sa dibdib ay tila may hinihintay. Isang sagot, o marahil, isang simula. May kape pa ba? Tanong ni Miguel mula sa likod. May hawak na maliit na lampara. Ngumiti si Andy. Mainit na tunong isang oras. Gusto mong sumugal? Umupo si Miguel sa tabi niya. Hindi alintana ang lamig ng gabi o ang katahimikang mas matalim pa sa alinlangan. Sa tagal ng hindi nila pagkikita, ngayon lang uli sila nagkaroon ng pagkakataong mag-usap, nang walang hadlang, walang takot. Andy? Panimula ni Miguel. Alam kong mahirap ang kalagayan mo ngayon. Alam kong ang damdamin natin, hindi madaling panindigan, lalo na kung ang buong mundo ang kalaban natin. Tahimik si Andy, pero tumingin siya sa mga mata ni Miguel. Natatakot. Parin ako, Migs, hindi ko madedene yun. Pero ngayong narinig ko lahat ng sinasabi nila, napagtanto kong mas nakakatakot palang mabuhay sa mundong hindi mo pinili. At ako ba ang pipiliin mo, kung sakaling kailangang mamili ka? Hindi lang kita pipiliin, sagot ni Andy, halos pabulong. Kakapit ako sa'yo kahit paulit-ulit pa nilang sabihing mali ito. Tahimik, ngunit hindi ito mabigat. Isa itong katahimikan na tila paghahanda sa isang bagay na matagal nang dapat nangyari. Dahan-dahang lumapit si Miguel. Hindi mapigilan ang sarili at hindi na rin nagpigil si Andy. Sa wakas, natagpuan nila ang isa't isa, hindi sa isang masikip na oras ng lihim, kundi sa sandaling wala ng atrasan. Mainit ang halik, mabagal, puno ng pangako. Hindi ito halik ng kabataan o kapusukan. Isa itong halik ng dalawang pusong matagal nang nasakal, ngayoy piniling kumawala. Pagkatapos ng ilang saglit, nagsalita si Miguel habang nakahawak pa rin sa kamay ni Andy. Handa ka ba talaga sa lahat ng pwedeng mawala? Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, Migs, pero alam ko kung sino ang gusto kong makasama. Sa lahat ng unos, sa lahat ng gulo, ikaw. Muling bumaba ang katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito puno ng alinlangan. Bagkus, isa itong payapang hudyat ng simula ng isang laban, isang pag-ibig na hindi na itatago kahit ipagbawal pa ng mundo. Isang linggo ang lumipas mula nang nag-usap si Andy at Miguel sa balkonahe ng lumang bahay. Hindi man nila sinabi ng malinaw, alam nilang mula noong gabing iyon, may nagbago na. Wala nang paglingon. Wala nang pagdududa. Ngunit hindi rin nila kayang takasan ang katotohanan, lalo na ang pamilya ni Andy na ilang dekada nang sanay na sila ang nasusunod. Sa araw ng pagbalik nila sa Maynila, tinawagan ni Doña Regina si Andy para sa isang formal meeting kasama ang buong pamilya sa ancestral villa nila sa Forbes Park. Gusto raw nilang pag-usapan ang kinabukasan ni Andy, isang euphemism para sa kailangang ayusin mo ang gulo mo. Nasa gitna ng mahaba at mamahaling dining table si Andy, suot ang simpleng puting blouse at pantalon. Hindi na siya nagbihis ng designer. Hindi na rin siya nagpa-make-up. Gusto niyang makita siya ng pamilya niya kung sino talaga siya. Hindi ang anak na ipinorma ng yaman, kundi ang babaeng marunong mamili para sa sarili. Sa magkabilang dulo ng mesa ay naroon si Doña Regina, ang ama niyang si Rafael, ang tiyahin niyang si Lorna, at ang kuya niyang si Anton. Tahimik silang lahat, tila naghihintay ng pagbubunyag ng isang eskandalo. Ano na naman tong naririnig? Namin tungkol sa'yo at sa tagapag-alaga sa probinsya? Panimula ni Anton. Tagapag-alaga? Siya si Miguel. At oo, mahal ko siya, sagot ni Andy, derechahan. Natahimik ang mesa. Si Doña Regina ang unang bumitaw. Alessandra, huwag mong sirain ang lahat ng pinaghirapan namin. Hindi ito biro,
Hindi ka pwedeng pumasok sa isang relasyon na walang direksyon, na walang kapantay na pangalan. Ma, ang pag-ibig hindi kailangang may apelidong kilala. Ang kailangan lang ay totoo. At paano mo masasabing totoo yan? Dahil lang pinakilig ka sa probinsya? Hindi na natiis ni Andy. Tumayo siya, nilapag ang kanyang cellphone sa gitna ng mesa. Nakaplay ang voice recording, ang pag-uusap nila ni Doña Regina noong isang gabi sa San Clemente. Huwag kang makikipaghalubilo dyan sa mga tauhan, Andy. Huwag mong kakalimutang Villarreal ka. Tahimik ang lahat. Lalo na si Doña Regina. Ma, sabi ni Andy, mata sa mata. Hindi ako mananatili sa isang pangalan kung ang kapalit ay kalayaan ko. Hindi ako negosyo, hindi ako proyekto. Anak mo ako pero tao rin ako. Kung pipiliin mong ituloy yan, ani Rafael, malamig, huwag kang aasa ng mana. Hindi ko kailangan ng mana, sagot ni Andy. Ang kailangan ko ay buhay na hindi ko ikahihiya. Pagkatapos ng engkwentrong iyon, lumabas si Andy sa gate ng bahay, hawak ang maliit na bag. Wala siyang dala kundi ilang damit, laptop, at ang kanyang dignidad. Sa labas naghihintay si Miguel sa isang luma, ngunit maayos na pickup truck. Walang tanong, walang sermon. Sinalubong lang niya si Andy ng isang ngiting puno ng tapang. Sigurado? Ka na ba? Tanong niya. Mahinahon? Tumingin si Andy sa bahay kung saan siya lumaki, tapos kay Miguel. Ngayon pa lang ako naging sigurado. Mainit ang sikat ng araw sa San Clemente nang muling bumalik sina Andy at Miguel. Wala nang gala ng mga tauhan, wala na ring paalalang kailangan niyang magbihis ng nararapat o sumunod sa itinakdang schedule. Ngayon, siya na ang gumigising sa sarili niyang oras. Siya na ang nagpapasya kung ano ang kakainin, saan pupunta, at higit sa lahat, kung sino ang mahalin. Nang gabing iyon, tahimik silang dalawa habang magkatabi sa harap ng maliit na terrace sa likod ng bahay. Nakahain ang lutong adobong sitaw ni Miguel at ang sinangag ni Andy, bagay na dati ay hindi niya inakalang matutunan niyang gawin. Pero heto siya ngayon, nagluluto, nagtatawa, nagmamahal. Hindi ka ba nagsisisi? Tanong ni Miguel habang kinukuha ang huling piraso ng tokwa sa kawali. Hindi, sagot ni Andy. Ang yaman, pwede kong kitain ulit kung gugustuhin ko. Pero ang kalayaang to, hindi ko basta-bastang ibabalik. Ngumiti si Miguel, pero sa likod ng kanyang ngiti, may bahid ng pag-aalala. Hindi ko kasing laki ng mundo mo, Andy. Wala akong kumpanya, wala akong titulo. Hindi ko alam kung paano kita maibabalik sa antas na kinalakihan mo. Hinawakan siya ni Andy sa kamay. Hindi mo kailangang ibalik ako sa kung saan ako nanggaling, Migs. Dahil ayokong bumalik doon. Gusto ko ng bagong mundo, kasama ka. Pagkaraan ng ilang linggo, nagtulungan silang magtayo ng maliit na negosyo. Isang farm-toutable cafe sa mismong bakuran ng lumang bahay. Si Miguel ang nag-aalaga ng mga tanim at hayop, habang si Andy ang namahala sa social media, disenyo, at accounting. Sa simpleng lugar na iyon, nagsimula silang kilalanin ng mga tao sa bayan, hindi bilang Villarreal o tagapag-alaga, kundi bilang magkasosyo, magkaibigan, at magkasintahan. Hindi naging madali. Maraming gabi ang lumipas na kulang ang kita o walang customer. Minsan ay umuulan at napuputulan sila ng kuryente. Ngunit sa bawat pagsubok, natututo silang tumawa, magtulungan, at higit sa lahat, magtiwala. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa kafe, naupo si Andy sa harap ng journal niya. Sinimulan niyang isulat ang mga salitang hindi niya maibulalas. Noon, hindi kailangang perpekto ang buhay para tawaging masaya. Minsan, sapat na ang kamay na handang hawakan ka sa hirap, hindi lang sa saya. Isang araw, habang abala sila sa paglilinis ng paligid, may dumating na hindi inaasahang bisita. Isang luxury SUV ang huminto sa labas ng kafe. Bumaba si Doña Regina, nakasuot pa rin ng perlas, pero wala na ang dating tikas sa kanyang mata. Tumigil siya sa harapan ng kafe at tahimik na tiningnan ang signage. Sinta, kafe ng pagpili. Lumapit si Andy. Hindi siya kinabahan,
Hindi na siya kailanman magpapatalo. Maganda ang ginawa niyo dito, ani Doña Regina, malamig ngunit hindi na bastos. Hindi ito ang inaasahan ko, pero hindi rin ito ang inaasahan mong reaksyon. Ko, tahimik si Andy. Hindi ko pa rin tanggap si Miguel, patuloy ng ginang. Pero kung ito ang buhay na pinili mo, hindi ko na kayang ipilit pa ang sa akin. Biglang bumigat ang dibdib ni Andy. Hindi ito buong pagpayag, pero sapat na itong pakli ng respeto. Salamat po, ang tanging sagot niya. At sa unang pagkakataon, magkaibang mundo ang nagtagpo ng walang sigawan, kundi isang tahimik na pag-unawa. Makalipas ang ilang buwan, tila tumubo na ang mga bagong ugat hindi lang sa lupa ng San Clemente, kundi sa puso ni Andy. Ang sinta. Kafe ng pagpili ay unti-unting sumikat. Hindi man ito kilala sa malalaking syudad, sa buong lalawigan ay pinupuntahan ito ng mga gustong kumain ng sariwa, uminom ng kape sa ilalim ng araw, at marinig ang istorya ng isang babaeng iniwan ng yaman para sa pag-ibig. May mga araw na pagod, may araw na matumal. Pero sa bawat bagong customer, bawat order ng fried kangkong wraps at suman latte, natututo si Andy Miguel na lumaban para sa pangarap na hindi sinusuportahan ng kayamanan kundi ng pananampalataya sa isa't isa. Isang gabi matapos magsara ang kafe, nagpa siyang mag-ayos si Andy ng mga dokumento sa mini office nila sa likod ng bahay. Nang biglang may narinig siyang pagtugtog ng gitara sa labas, lumabas siya. Sa gitna ng liwanag ng fairy lights na nakasabit sa mga puno ng mangga, naroon si Miguel. Nakangiti, medyo pawis, at may hawak na maliit na kahon. Andy, panimula niya. Nung una kitang minahal, alam kong imposibleng mapasakin ka. Lahat ng katwiran, lahat ng batas, at lahat ng nakagisnan, kontra sa atin. But you chose me. You chose us. Lumapit siya at lumuhod sa harapan ni Andy. Ang gitara ay tumigil sa pagkanta. Ang gabi ay tila huminto. Ngayon, ako naman. Ako ang pipili sa'yo, araw-araw. Sa hirap, sa gulo, sa tambakan ng kawalan. Hindi man ako prinsipe, pero ibibigay ko ang sarili ko. Buo, totoo, walang kasinungalingan. Binuksan niya ang kahon, isang simpleng singsing. Gawa sa pilak may maliit na ukit sa gilid. Pinili kita? Alessandra Villarreal, will you marry me? Napatulo ang luha ni Andy. Hindi dahil sa singsing kundi dahil sa bigat ng panahong tinawid nila para marating ang gabing ito. Huwag mo nang ulitin, bulong niya, sabay tango. Oh, Miguel. Oh, kinabukasan, buong San Clemente ang tila nakiisa sa pagdiriwang. Hindi engrande, walang socialite guests, walang headline sa society pages, pero punong-puno ng tunay na tao, tunay na ngiti, at tunay na pagmamahal. Habang nagtatawanan ang mga bisita sa ilalim ng parol at ilaw, lumapit si Andy kay Miguel na abala sa pagtikim ng luto ng bagong chef nila. Hinding-hindi ko inakalang ang paglayo sa luma kong mundo ang magdadala sa akin sa pinakamagandang tahanan. Tiningnan siya ni Miguel at ngumiti. Dahil minsan, kailangan mong mawala para matagpuan ang sarili mo. Thanks for watching. If you enjoyed this video, please like and subscribe to my channel.